kasi ilan lang 'to, eh. Natawa ako dito kay ano, kay Chabit, kay Sabit Singson. Kay Sabit Singson. 'Di ba niyayabang niya na ano, yung Miss Universe, ganyan-ganyan, Miss Universe. Gusto raw niyang bilhin yung Miss Universe. Alam niyo, wag niyo pagbentahan 'to ng ano, etong si Chabit, wag mo siya pagbebentahan ng kahit anong related sa babae. Kahit anong related sa mga batang babae. Sabagay, baka yung Miss Universe is too old for his taste. baka ano, baka yung mga babae sa Miss Universe is too old for his taste. Mm. Nakakadiri yung comment niya kay ano, kay Jillian Ward. Oh, kadiri, sobra. Sabi, ba't ganun? Nakakadiri yung comment. Nabasa niyo ba yung comment niya kay Jillian Ward? Sana daw, totoo daw niyang jowa si Jillian. Grabe to si... Tanda mo na, boy! Pahiya ka naman sa mga ibang anak mo. Diyos ko. Dirty old man, grabe. Bakit ganon? Wag ganon, boy. Ganon, boy. Kadiri yun, kadiri. Wag ganon. Dapat ang iniisip na lang ni Chabit ngayon, legacy, di ba? Kung ano iiwan ko sa mga anak ko, iiwan ko sa mga pamilya ko, di ba? Hindi mo na dapat iniisip yung ganyan. Diyos ko. Parang 3 bulate na lang pipirma sa'yo, okay na. Oo. Diyos ko. Mangkanor, correct, Ate Mishi. Mangkanor nga. Sobra. Diyos ko. Sampalin ng 100K. Year. Di ba? Kung gagawin man niya yan, di ba, sobrang baba naman ang tingin niya sa babae. Kung ganun. Ang baboy. Anyway, hindi naman yun ang topic natin. Ang topic natin, itong hamon. Ang humamon! Ang humamon, si Chabit, the Sabit Singson! Oh, woot woot! Diba? Si Chabit, the Sabit. Si Chabit Singson. Naghamon ng debate. Oo, nakakatawa eh. Sabi niya, huwag ka maghahamon ng debate, no? That's so stupid. Former politician in Ilocano Kingpin Chavit Singson said he is going to Malacanang and challenge President Marcos, his former friend, to a debate in relation to the anomalous flood control projects. Sabi niya. Panood natin balita, guys. Ito. Whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito ay puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Wait. Bakit siya susuko sa military? Wala naman siyang kaso. Ikaw yung may kaso. Di ba kinasuhan siya? Kinasuhan siya sa ombudsman. Di ba? Ano bang pangalan nun? Warriors T something. Warriors of Ilocos Sur yata yung pangalan.
Siya kinasuhan sa ombudsman, graft and corruption. So bakit si Chavit ang bakit si BBBM ang susuko? Hindi naman siya yung kinasuhan. 'Di ba? Ang kinasuhan, etong si Chavit Singson. May kaso siya sa ombudsman, guys. Ayan, Warriors Tinarbakan. Oo. Siya may kaso eh. Tapos maghahamon ng debate. Alam niyo nakakatawa dito, naghahamon siya ng debate kasi alam daw niya na si Bongbong Marcos ang mastermind kasama si Martin Romualdez. Alam na alam mo pala eh. Ba't ka pa naghahamon ng debate? Dumiretso ka na sa korte, boy. Dumiretso ka na sa korte. Di ba? Or gusto niya, mag-file na siya ng impeachment kasi hindi naman pwedeng kasuhan ng presidente habang siya incumbent eh. Mag-file na siya ng impeachment complaint sa Kongreso. Diba? File ka na ng kaso. Kasuhan mo sa sandig sa DOJ, etong si Congressman Martin Romualdez, tapos mag-file ka ng impeachment sa Congress laban kay PBBM. Doon kayo magdebate. Oo, para meron kayong sinusugal. Diba? Hindi pwede yung makikipagdebate ka lang, punta ka ng Malacanang pero wala naman kayong stake. Hindi, dapat meron kang stake, dapat meron kang ilalaban talaga. Sa korte kayo magharapan. Kung hindi man korte ng hudikatura, sa korte ng impeachment court, hindi ba? May ebidensya ka mo. Oh. Para saan pa yung debate? Huwag na kayo mag-debate. Lang yan debate siya. Para saan pa? Hindi. Sa korte na kayo magharap. Sa korte na kayo magharap. Kasi doon, merong kang isusugal. Diba? Isusugal mo yung pangalan mo, susugal mo yung credibility, natitirang kredibilidad mo, kung meron man. Diba? Kung may natitirang kredibilidad pa dito kay Chavit, parang wala naman. Meron pa ba? Magandang pa-survey yan eh, no? Dapat sinasama to sa mga survey ng mga SWS, Pulse Asia, di ba? May natitira ba bang kredibilidad kay Chavit Singson? Ganun. Kasi parang wala na. Di ba? Ganun dapat. Diretso mo na sa korte, boy. Oo. Diretso mo na sa korte, boy. 1% na lang. Bait mo naman, Barrio Alfresco, nag 1% ka pa. Di ba? Ako nga, 0 na eh. Sa akin, 0 na, guys. Ang bait naman ni Barrio Alfresco, nag 1% pa. Anyway, tuloy natin yung video. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024... Wait. Advisor? Pwede yung Pwede yung presidential friend. Naigets ko yun kasi magkaibigan naman talaga sila before nung nagkakasundo pa sila sa politika. Advisor? Talaga? Advisor? Parang nagjo-joke naman to si Billionaire. Patawa ka naman. Advisor, kapag advisor ka, ibig sabihin, mas may alam ka doon sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Mukha bang mas may alam ito si Chavit kaysa kay PBBM?
Chavit advisor? Kalokohan niya. Kalokohan to, bilyonaryo. Kung ano na pinagsasabi nyo, ha? So na raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si Hindi kasi ganun yon. Kung gusto mong imbestigahan si Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, maglabas ka muna ng ebidensya. Maglalabas ka ng ebidensya through filing a complaint. Mga kababayan, gawin natin personal. Halimbawa, ganito. Inakusahan ka ng kapitbahay mo na ninakaw mo yung kanilang, I don't know, nagnakaw ka ng gamit, o TV, nagnakaw ka ng TV sa kapitbahay. Pinagkalat niya sa barangay, o pinagkalat niya sa mga kapitbahay, oh, yan, si Coach Jared, ninakaw yung TV ko, bla bla bla, bla bla bla. Wala akong obligasyon sagutin yung paratang mo. Wala akong obligasyon na sagutin yung paratang na ganun. Bakit? Kasi hindi naman yun yung proper forum. Pwede ako magsalita na, hindi, paano mo lang yan? Kalokohan mo lang yan. Walang ganun. Pwede ako magsalita ng ganun. Pero kung gusto mo na maglabas ako ng ebidensya, kung gusto mo imbestigahan ako ng pulis, or kung gusto ko pala na imbestigahan ako ng pulis, ang gawin mo, pumunta ka sa pulis, mag-file ka ng criminal complaint. Si Coach Jared, ninakaw ang TV ko ng ganitong oras, nakita sa aking CCTV, bla 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 bla. Ganun yun. Ganun yun. So kung akala nila si Martin Romualdez talaga ay mayroong ginawang masama, siya ang mastermind o magkasama sila ni BBM na mastermind nitong flood control program o flood control scam, bakit hindi sila maghabla? Bakit iniaasa nila sa ibang tao? Ay, gusto ibig ko sabihin, bakit inaasa nila sa ibang tao at tapos puro chismis lang, chismis? Ba't hindi kayo maghabla? Akala ko ba kumbinsido kayo? Convinced kayo eh. Ibig sabihin, meron kayong nakitang ebidensya na hindi namin nakikita. So, bakit hindi kayo maghabla? Why are you making this so difficult for us? Diba? Pwede naman yun eh. Pero ang ginagawa nila, ginugulo nila yung kwentuhan. Ginugulo nila yung kwentuhan. Bakit? Baka naman kasi, hindi talaga si PBBM at si Martin Romualdez ang tunay na mastermind. Baka merong iba na kaalyado nila. Yung mahilig bumiyahe sa 17 countries. Di ba? Yung mahilig bumiyahe sa 17 countries, di ba? Oo. 51 billion pa more. 36 billion pa more. Baka lang naman. Di ba, Omyo G starts with a D. Oo. 51 billion, 36 billion, rock netting. Ganun. Yung isa nakakulong na, ICC. Yung isa. Shoutout, dito raw si political na bandera. Diba? Hindi natin alam, baka pati si Annabel kasama rin niya sa sindikato nila, diba? Ano yun natin? Siyempre, kapag magkasama si Chucky, kasama si Annabel. Anyway, tuloy natin to. former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region
ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Daming Singson. sinabi. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw Mamaya na yung sagot ng Malacanang. Wait lang. Shoutout kay Balitat Kalaaman, nandito rin siya. Shoutout kay BT. First things first. Ito ba si Chavit marunong mag-recognize ng mga period at comma? Bakit gano'n siya magbasa? Tuloy-tuloy, parang walang period. Parang walang grammar, no? Anyway, yung una. Pangalawa, ang weird nung pinagsama yung pangalan ni Yusek Claire tapos yung budget na 2-point-something billion pesos. Ang weird parang, wait, yun ba? Parang pinapalabas sinuhulan ng 2-point-something billion pesos itong si Yusek Claire. What sorcery is this? Ano to? What sorcery is this? Oo. At saka alam nyo mga kababayan, si Yusek Claire, bago pa siya naging Yusek Claire, Attorney Claire pa lang siya nun. Pinapanood ko na siya. In fact, na-interview ko na nga siya before pa siya maging Yusek. Nag-collab na kami noon pa. Pinag-usapan namin divorce law ng Pilipinas. Ano talaga siya, kasi siya ang binoto niya kasi noong 2022 si Lenny. Sinabi naman niya yun si Lenny Robredo. So, binigyan niya ng chance itong Marcos administration na to prove itself. And every now and then, sasabihin niya may magandang ginagawa ang Marcos administration, meron din minsan sasabihin niya may kailangan i-improve. She's really neutral when it comes to the Marcos administration. So, walang issue yun. Walang issue yun. And hindi ko alam ba't nilagyan ng mali siya ni Chavit. Ang weird. Hindi ko gets kung bakit ginawa niya ng mali siya. Tapos parang ang mali siya pa niya. Nakakatawa yung budget, yung siningit niya yung budget ng PCO. Na parang kay Yusek Claire lang binibigay yung 2.5 billion? Ano ba yung isang sabihin? What sorcery is? Anong kalokohan yun? Anong kabubuhan naman yun, Chavit? Diba? So, ibig sabihin, lahat ng mga nagiging Palace Press Officer tulad ni Harry Roque, kaya tinatanggap yung posisyon dahil meron mga fringe benefits? Meron mga nang-aabuso tulad ni Harry Roque, inabuso talaga niya yung posisyon niya. But, so far, I don't see any abuse coming from Yusek Claire. Kawawa pa nga si Yusek Claire, araw-araw binabash ng mga DDS. Di ba? Araw-araw binabash ng mga DDS Oo. Pero walang masama doon. Walang masama na magbigay ng banat. Ako nga minsan binabanatan ko rin administration. Lalo na yung mga kasama niya dyan si Sap Lagdameo. Diba? Oh, but anyway, walang walang issue yun. Walang issue yung bumabatikos ka or hindi. Kailangan ba pag press officer ka, tawag dito, wala ka ng ibang tinitignan kung hindi, lang lagi, positive lang sa administration? Of course not. May utak ang sarili. So, it's not the case. Diba? Nakakatawa nga si Yusek Claire minsan yung yung Chucky. Si Chucky. Si Chakadal. Si Chaka Duterte.
Tuloy natin. Anong comment ni, Madam? o Madam. dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila, kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration, sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026. Actually, that's a lie. Masyadong mababaw yun, guys. Kung yung kung titignan nyo lang ay yung kanyang yung director level na request. Oo. Masyadong mababaw yun. Ito ho ang tunay na reason ng galit ni Chavit. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Tagal mag-load Ito ho yun. Nawala kasi sa poder niya yung Metro Walk. Yan ho talaga yun, guys. Kasi, imagine mga kababayan, yung Metro Walk, ilang milyong piso ang pumapasok sa kanya kada buwan dyan sa Metro Walk. Metro Walk lang yan, Ang laki-laki ng Metro Walk. Goodbye, Metro Walk. Chavit Singson hands over Ortigas property to DOTR for subway construction. Sabi ni Shiro Kansaki, Metro Walk, di ba government? No, it's not government property. Before, yung Metro Walk, yung buong Metro Walk na yan, property yan ng, believe it or not, it is the property of the Marcoses before. Tapos, nung nangyari yung EDSA Revolution, di ba nagka-sequester ng property? Kasama si Metro Walk doon. Oo. Kasama si Metro Walk doon. Tapos, nung nasama si Metro Walk, pinagka-interesan ni Lopez. Si Lopez, yung may-ari ng Meralco. Yun. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung head office ng Meralco, di ba, tumbok yun Tumbok ng Ortigas. Tsaka yung isa, hindi ko alam isang road Basta tumbok yun ng Ortigas, tapos may isa pang road, papuntang Antipolo. Sa tapat nun yung Metro Walk. Oo. Tapat nun yung Metro Walk. So, kaya nandoon yun. Kaya nandoon yung Meralco sa Metro Walk. Ngayon, for some reason, history, whatever, maraming change of hands yan. Maraming change of hands yung Metro Walk. Hanggang sa huli, napunta dito kay Chavit Singson. Ayan, Julia Vargas. Hanggang mapunta siya kay Chavit Singson. Ngayon, si Chavit Singson na may-ari. And dahil nga merong subway, feeling ko may issue on right of way. Baka gustong kunin yung bawiin yung Metro Walk. Oo. So right of way issue. So, anong nangyari? Talo hindi pinagbigyan. Siguro hindi nagkagustuhan sa presyo. Yan. Pero nabawi yung Metro Walk. Nakuha ng gobyerno. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson and his family have handed over Metro Walk property to the DOTR for the Metro Manila Subway Project. Wala siya nagawa. Singson family owns Blemp Commercial of the Philippines, which manages the 8-hectare Metro Walk complex. Okay, the property will be used as a Metro Manila Subway Project or Ortigas Station, sabi ng DOTR.
Ayan, no? Right of way nga. The Accelerated and Reformed Right of Way Act signed into law in September aims to streamline property acquisition. Okay. DOTR said it acquired 82% of the right of way needed for MMSP, targeting 95% by December. So, yun. So, hindi siya baka hindi sila nagkagustuhan doon sa presyo. Pero yun talaga yun. Eminent domain ang laban dyan. Eminent domain ang laban dyan. Kasi mga babayan, ganito. Di ba issue rin yan ngayon kay Libiste, yung eminent domain. Eminent domain, mga kababayan, is the power of the state. Kapangyarihan ho yan ng gobyerno. Power of the state to acquire lands for public use. Yun ang keyword doon, public use. Kailangan public use. So, pero, kung makukuha mo lang yan with just compensation. And yung just compensation, mga kababayan, hindi pwedeng one-sided. May pinagbabasihan yun. Usually, ang pinagbabasihan nun is the zonal value. Baba, zonal value. So, hindi appropriation, expropriation ang tawag. Expropriation procedure. Yung sa court nangyayari yun, expropriation hearing. Ayan. So, feeling ko, kaya masama ang loob ni Chavit, nawalan na siya ng property, hindi pa niya nagustuhan yung presyo. Feeling ko lang naman yun. Kutob ko lang yan, kutob. Kasi, di ba? Tapos, yun. Tingnan natin. Kasi, yung Metro Manila subway na yan, panahon pa ni Digong eh. Feeling ko merong ipinangakong presyo si Digong eh. Di ba? Dati naman wala siyang problema eh. At hanggang ngayon, maka-Duterte pa rin siya. Hanggang ngayon, Duterte pa rin siya. So, ibig sabihin, baka may ipinangakong value o halaga itong si Digong na bibilhin yung property na Metro Walk. Pero dahil Marcos administration, hindi niya nakuha yung presyo na gusto niya. At hindi sinunod yung usapan nila ni Digong. I don't know. That's a possibility. So, it's entirely possible for that to happen. Pero ito, mga babayan, diretso ngayon tayo sa ating next. Sa ating punto ng live stream na to. So now we have established na pointless maipag-debate kay Chavit Singson. It's actually he's actually unimportant, he is irrelevant, pero nag-iingay siya, so pansinin natin. Pero ito, meron kasi ding sinabi si Chavit. Na ako parang napaisip akong bigla. Oo. Kasi ang sabi ni Chavit Singson, ganire. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Oh! Oh! Totoo ba? Ha? Ha? Wait! 8 seconds pa lang. Okay, ulitin natin, guys. Oo. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Ha? Ha? Talaga? So, ibig sabihin, bumaliktad na si Orly Gutesa o ganon. Oo. Ayari si Marcoleta. Ayari si Rodante Marcoleta pag bumaliktad si Gutesa, guys. Oo. Tuloy natin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa Di ba? Hinuli na raw, dinetain na at gagamitin daw. Guys, kung totoo to halimbawa lang, let's play the devil's advocate. Inunahan na nila yung chismis. Oo. Para kapag lumabas na si Gutesa at nagsasalita na siya, umaamin na siya, nagginamit lang siya ni Mike Defensor at saka ni Rodante Marcoleta, pwedeng sasabihin na lang nila, hindi kasi binabayaran ka na ni Martin Romualdez. Diba?
Ganun lang kasimple yun, guys. Ganun lang kasimple yun. Kung totoo. Lose-lose to, guys, eh. Lose-lose to. Kasi, kapag ang laki ng kabobohan na ginawa na to ni Chavit. Kasi, sinugal niya pati reputasyon niya dito. Kapag hindi totoo yan, edi sinungaling si Chavit. Which is, alam naman natin yun, sinungaling si Chavit. Pero kung totoo yan, nyari si Marcoleta. At saka si Defensor. Kasi, aamin na siya. Aamin na to si Gutesa na ginamit lang siya. Di ba? So, kinukondisyon na yung, kung totoo lang kung totoo. Kinukondisyon na netong Chavit Singson, ang isip natin, tayong mga tagapakinig, tayong mga hampas lupa, kinukondisyon na baka bumaliktad itong si Orly Gutesa. Tapos sila dyan. Olat sila dyan, lahat. Pag pag bumaliktad dyan si Orly Gutesa. Oo. Olat siya dyan. Good luck. Kakabahan ngayon to si Rodante Marcoleta. Kasi, benta siya ng benta eh. Bentang-benta siya kay Gutesa, di ba? Sabi niya kay Orly Gutesa. Siya lang daw ang may pinaka-kredibilidad dito sa usapin ng flood control. Di ba? Siya lang daw ang may pinaka-magandang kredibilidad dito sa flood control, guys. Oo. Yan din ang sinasabi ni Mike Defensor. Siya lang daw ang may kredibilidad dito sa usapin ng flood control. Kung bumaliktad at ikinanta silang lahat, may kredibilidad pa rin ba siya? May kredibilidad pa rin daw ba siya? Ano yan, TPL? Wala ba silang GC? Ewan ko. Ewan ko sa kanila. Bahala siya sa buhay nila. Di ba? Talo sila dyan. Kahit sang angulo mo tignan yan, olats ka dyan. Promise. No joke. No joke. No joke. No joke. Olats ka dyan. Kasi sobrang nilang binild up si Sobrang nilang binild up itong si Orly Gutesa. Sobrang binild up, min. O tapos, pag bumaliktad, patay. ano yan? Nung nakaraan sinabi ginulpi buntis na asawa. Okay. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung totoo yan. Yan ba yung sinabi ni Mike Defensor na na ginugulpi daw yung pamilya, hostage, parang ganun. Anyway. Diba? Good luck. Mag-usap-usap kasi kayo sa GC. Yun, tama yung sasabi ni TPL. Gutesa ay bigla ang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin. Ba't ka pumipiyok sa pamimilit? Kusang loob at walang pamimilit? At walang anumang pamimilit at O ba nagsisinungaling ka kasi? Pumipiyok bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil ganun na rin.
Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo. Yun. So, according to Chavit Singson, wala na. Babaliktad na raw si Orly Gutesa. Nako, kabahan ka, Rodante Marcoleta. Kabahan ka pag bumaliktad to. Baka mamaya sabihin nyo, hindi siya credible, ha? Di ba? Baka sabihin nila, hindi credible si Rodante Ito si Orly Gutesa bigla kasi bumaliktad sa kanila. Diyos ko, good luck. Sana siguro feeling ko at this point, hinihiling ni Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor na nagsisinungaling tong si Chavit Singson. Kaso, magkakasama sila, dapat nag-uusap kayo. Diba? Dapat kayo nag-uusap. Oo. Huwag nyo kami. Ginugulo nyo yung kwentuhan sa amin. Maski pala, kaya pala magulo yung kwentuhan. Kayo, magugulo rin. Hindi kayo nag-uusap eh. Diba? Usap-usap din pag may time. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, maganda rin i-topic tong kay Chavit. Dahil, well, for the most part, dahil doon sa inamin niyang yung sinabi niya na babaliktad ng araw si Orly Gutesa. Again, mga babayan, kung totoo, nababaliktad na si Orly Gutesa, problema yon sa kampo ng mga Duterte. Kasi binild up nila ng sobra-sobra etong si Orly Gutesa. Siya lang daw ang bukod tanging witness na may kredibilidad. So kung bumaliktad siya, talo silang lahat. Olat silang lahat. Kung hindi naman totoo, itong sinasabi ni Chavit Singson, sumugal si Chavit Singson tapos talo siya. Olat siya. Oo. Olat siya. Siya yung masisira. Ibig sabihin nun, sinungaling siya. At itong testimonya niya dito na sinasabi niya tungkol dyan sa mastermind BS na yan, isang napakalaking kasinungalingan din. So, olat. Walang mangyayari. Pero, again, titingnan lang natin kung abangan natin kung totoo. Malay natin, no? One of these days, biglang lumabas si Orly Gutesa, biglang magsalita. Sabihin niya, pinilit lamang ako ni Rodante Marcoleta at saka ni Mike Defensor na sabihing kasama si Martin Romualdez. Tay. Kasi ang sabi ni Chavit Singson, tawag dito, na kay Martin Romualdez na raw. Di ba? Good luck. Good luck sa'yo. Focus ka na lang sa sa pagiging DOM mo. Sana mahuli ka one of these days. Anyway. So mga babae, dito lang po muna tayo sa live stream na to. Madaling araw na po. Alauna na po ng madaling araw dito sa Pilipinas. At magkita-kita po tayo sa susunod nating live stream. God bless you. And see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tanga kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?